So anong kaibahan ngayon ng ng UMID ATM Pay card sa generic UMID card? So itong generic UMID card, ito yung issue ng SSS nung na-implement ang UMID simula noong 2011 up to the present. We're still issuing UMID card. So ito yung sample is on the right, ano. So yung namang UMID ATM Pay card, ito yung nasa left side. So ang difference lang niya, may EMV chip. So visible yung EMV chip at saka contact chip siya, no, na magagamit sa mga ATM natin, like a similar bank card, no. So ito na ngayon, ang difference niya is, ang added features niya is, meron siyang disbursement features na nasabi ko nga na pwedeng kung saan nyo matatanggap yung loans, benefits, saka refunds. Tsaka pwede nyo rin pambayad as well as savings. And it can also be used sa mga self-service namin, express terminals. So, who are qualified for the upgrade? As I mentioned earlier, dapat UMID card holder ka. At the same time, meron ka ring UMID card application pero hindi mo pa natanggap yung card mo. So, qualified ka. So, may requirement lang kami na dapat yung capture mo. So, yung mga nag-apply na ng UMID, so if you remember, nag-undergo kayo ng data capture, kukuha kayo ng picture, fingerprint, at saka signature. So, dapat it should be not more than 10 years. So, kung mag-a-apply kayo later this afternoon, pwede kung ang application nyo is not before October 25, 2013. So, yung mga nag-apply or na-capture ng mga October 26, 2013 up to the present, so qualified pa kayo. So, yun yung existing policy ng SSS na you don't have to undergo another capture kasi hindi pa naman 10 years old yung yung photo mo. So that was the previous policy. So we're just being consistent with the policy. Ngayon, itong Filipino citizenship is also requirement kasi yung partner bank namin hindi pa pwedeng maging mag-open ka ng account pagka wala kang Filipino citizenship. Pwede siguro dual citizenship or talagang Filipino citizen ka. So, para man makapag-apply ka dito sa offer ng SSS na upgrade, you must be registered to sa my.sss kasi nga online to. Hindi to ina-apply sa mga branches physically pero pwede ka mag-apply sa bahay, sa opisina, or kung wala kayong internet access sa bahay, sa opisina, pwede kayong pumunta ng SSS doon sa e-center. Kung kailangan nyo ng assistance, pwedeng may mag-assist yung mga member service representatives doon. Just in case na napunta kayo doon, pwede pa rin kayong gumamit ng my.sss as long as registered na kayo. And wala nga kayong dating UMID ATM Pay card. So doon sa mga members namin na nakapag-upgrade na, so yun, hindi ka natatanggapin pag nag-apply ka ng doon sa system namin. So anong advantages nito? Simple and safe opening of account through the PFI's mobile app or online website. So doon sa mga wala pang bank account, magiging 2 birds in one shot kayo. Dahil imbis na pumunta ka ng bangko to open an account through my.sss tsaka sa online facility ng bangko, you can get yung you can open an account and at the same time yung disbursement account nyo with SSS. So pagka ginamit nyo tong facility na to, hindi nyo na kinakailangan mag-upload ng mga supporting documents na hindi nyo kinakailangan magpa-selfie kasi ganun ang requirement namin for enrollment of disbursement account. You have to upload yung mga supporting documents nyo on the bank account, tapos yung photo nyo to prove that you are the rightful member at saka ikaw talaga yung owner ng bank account na yun. But with this one, dahil tuloy-tuloy na to, the system is using your UMID card record. So SSS already verified and established your identity through the UMID card application. Nakuha ka na namin ng picture at fingerprint. So ito lang yung magiging record mo para tanggapin ng bangko. Ito na yung magiging primary card mo. So instead of going to the bank, maghahanap ka pa naman primary ID or to secondary card. Hindi mo na gagawin yun kasi nga may record ka na sa amin ng UMID. So yung reason kaya bakit ang qualified lang dito are yung may mga UMID card holders or yung nakapag-apply na o nakapture na sa UMID. So automatically, once you finish the process that I will discuss later, meron ka ng disbursement account with SSS. So ang tingin ko dito maganda rin kahit na meron na kayong bank or savings account. You can manage your disbursement with SSS. Monitor nyo kung ano natatanggap nyo sa SSS separate from your regular yung mga investment nyo o kayo mga nakatago yung pera sa bangko. So monitor nyo kung ano yung nagagaling sa SSS. So that is just my personal suggestion. Tapos, at the same time ngayon, pwede pa rin siyang government ID at meron kayong 24/7 access to ATM or sa mobile app ng bangko. So, ito yung pinaka-summary on how you will undergo
if you want to avail of the offer of SSS for the free upgrade. So first of all, you must log into my.sss sa bahay, sa opisina, or kung wala kayo, pwede ka pumunta sa e-center ng SSS. Tapos, siguraduhin nyo lang na updated yung data nyo with SSS. Kasi yung, especially yung pangalan, birthday, dapat synchronize kasi yung pangalan nyo between SSS and the bank. So magiging successful yung mga disbursement nyo pag nag-loan kayo o nag-avail kayo ng claim sa SSS. So yung kasing data nyo with the SSS, sa UMID card or sa record nyo sa SSS, yun na ipapishare ng SSS sa banko for automated opening of account. So, under yung services menu ng My.SSS, dun yung ma-click ngayon yung upgrade to UMID ATM Pay Card. Tapos, bibigay ng consent na you are willing to share your basic data, SSS data with the bank, and at the same time, you also agree na yung bank will share yung account number with SSS. So yun yung nakikita ditong accuracy, no? Kasi sigurado na yung bank account nyo tama at saka talagang kayo ang owner. No, hindi pwedeng may ibang tao na mag-misrepresent sa inyo kasi SSS is using your UMID application or UMID record. At the same time, the bank or Union Bank also relies on that record. So ipapadala na ngayon ng banko yung yung account number nyo. So magiging accurate ngayon yung naka-enroll yung account number sa SSS. At siguradong kayo yun. Then, you can proceed with the online facility of the bank, either sa browser, sa website nila, or yung mobile app, kung saan kayo sanay o komportable. So, ito yung details, So, kung meron na kayo My.SSS account, paglalagin kayo using your user ID and password, and then, under the e-services menu, ito, may pull-down menu, you need to select yung upgrade to UMID ATM Pay Card. So as I mentioned earlier, ito nilalabas. Dun sa mga qualified, yung nabanggit ko kanina na meron kayong dating UMID card o nag-apply na kayo sa UMID, tapos yung data capture nyo is within the past 10 years, makakapasok kayo dito. Pagka halimbawa, hindi kayo qualified sa mga criteria that I mentioned earlier, mag-message naman yung system na hindi kayo qualified. So ito yung select nyo, submit yung data sharing consent. So, ito ngayon, magpo-prompt sa inyo to review your information. Dapat updated yung mobile number nyo, yung email, yung home address, saka mailing address. Kasi ito yung gagamitin ng banko pagka i-verify yung pag nag-login kayo sa online account, sa online facility ng banko or sa mobile app nila. So, itong mga data na to dapat updated para pag tinanong kayo ng banko magmamatch. Aside from the additional information na you should not disclose to other persons, like yung mga transaction number sa UMID na ipapakita ko later. So, kung sigurado kayo na updated itong mga datang to, you can proceed. I-click nyo yung tab ng proceed with consent or i-close nyo or mag-update muna kayo itong mga datang to. Kasi yung for example, yung mga home address, you need to go to the branch to have it updated. So, dito naman sa data sharing consent. So, you should certify that your information in SSS for the generation of your UMID ATM Pay Card as well as yung opening account is updated. No? So, number 2, as I mentioned earlier, you agree na yung basic data nyo with SSS will be shared with the bank. And in return, the bank will share the account number to SSS. So, magiging automated na yun, hindi na ipapasok siya manually. Tapos, item 3 is that so you trust that yung data nyo with the bank will be secured kasi meron naman kaming data sharing with the bank to protect your similarly kung paano pinapangalagaan ng bangko yung mga data nyo, personal data nyo pag nag-open kayo ng account, ganun din. So aside from that, meron pa kaming data sharing agreement with the bank to protect your data. The third is that I agree that yung bank account nyo that will be open for the UMID ATM Pay Card na doon nyo matatanggap lahat ng loans, benefits, and refunds. So all in all, lahat ng mga process from SSS, it will be the default disbursement account. So kailangan din dito sa item number 5 na dahil before you go to the data sharing consent, in-ensure nyo na muna na updated yung data nyo with SSS. Hindi kayo pwede mag-amend habang ongoing yung application nyo for UMID ATM Pay Card upgrade. Dapat in-update nyo na muna yung before you go through the process. Tapos, ang last dito is you agree that kung meron kayong dating UMID card na na-issue ng SSS, makakancel na yun sa SSS record. As far as is concerned,
inactive na yung card na yon. And then, pagka natapos na kayo doon, i-confirm nyo lahat yung data yon, then you will submit. I-confirm nyo, i-click nyo lang yung confirmation, then click yung submit tab. So, another reminder na naman to na you confirm na yung mobile number at email nyo is updated. Then you should click yung confirm. So, before you leave the my.sss and go to the facility of the bank, meron na naman dito mga detailed procedure. So, aside from the step-by-step procedure that I will discuss later, pag nandun na kayo sa mismong my.sss, pwede nyo makita itong mga step-by-step detail para pag nakalimutan nyo, ito yung magiging reference nyo on how to proceed with the upgrade. So that's for the my.sss. Pag pumunta na kayo ng online facility ng bangko, so you can either download yung mobile app or sa browser kung saan kayo komportable, kung ginagamit yung browser o mobile app. Tapos ito na nga, doon sa facility ng bangko, ipapasok nyo yung SS number nyo, yung transaction number, mobile number, at saka mother's maiden name. Itong mga questions na to is to ensure na walang ibang tao na pwedeng mag-apply kung hindi kayo. So as much as possible, yung transaction number, do not disclose it to other persons. No? So pag nag-match yun, yung itong mga apat na data na pinasok nyo sa UB Online, hihinga naman kayo ng one-time PIN using your mobile number. So dapat talaga updated yung mobile number niyo. So habang ano kayo sa facility ng bangko, magsesend ng ng PIN that you will enter, dapat mag-match yun. Tapos yung last part is i-confirm nyo kung ito talaga yung mga data nyo before mag-account opening. So to discuss these details, ito naman yung so makikita yung cellphone dito, ito yung mobile app. To the right is the browser. So either kung sa akin komportable, pwede nyo gamitin yan. Either of the two. So after that, either the browser or yung mobile app, ito yung next step nyo. Ang pipiliin nyo is yung government card with savings account. And then, ito naman yung mga tanong ng bangko, no? Pero just to reiterate, you can open an account even na wala kayong initial deposit, or kasi itong arrangement namin with the bank, walang required na starting at saka maintaining balance. So yung advantage nyo. So maganda rin siyang account pero alam ko pag umabot ka ng 10,000, magkakaroon ka ng interest sa savings account. And it's also protected by PDIC. So kung ano yung amount na ininvest nyo doon, up to 500,000 is na may warranty ng PDIC. So it's a regular savings account that you can use. So ang advantage nga niya, walang starting at saka maintaining balance. So kahit meron kayong doon, benefit from SSS, hindi nyo binibidro, hindi nyo ginagamit. So, o kaya, na-zero out nyo na, wala namang penalty on the part of the bank. So, then, yung customer declaration, katulad din sa SSS, meron din kayong i-declare na consent, similar sa consent na binigay nyo sa SSS. So, ito yung mga requirement ng bangko. Ito na, hinihingi na yung transaction number. No? So, I again suggest na dapat kayo lang nakakaalam nito para ito yung identity verification na ipapasok nyo sa bangko. Tapos hihingi din yung SS number nyo. Tapos i-declare nyo na you are a Filipino citizen. Tapos yung mobile number at saka yung mother's maiden name. Itong mother's maiden name should match kung ano yung dineclare nyo nung nag-apply kayo ng UMID. Yung time na nag-apply kayo, nag-file kayo ng UMID card application, yung dineclare nyo yung mother's maiden name should match with this one. Otherwise, you cannot proceed. Pag dito, nag-match lahat yung data na pinasok nyo, papadala naman kayo ng bangko ng one-time PIN to confirm yung mobile number nyo. So mga two-level o mga three-factor authentication to ensure na kayo talaga yung nagtatransact with the bank. Talaga kayong rightful member. Tapos i-display ngayon yung details that you need to confirm. So ito yung mga regular requirements to open an account. Tingnan kayo na ito yung para sa mobile banking para kahit na nasa bahay kayo, nasa opisina, pwede kayo mag-transfer ng fund, pwede kayo magbayad ng bills do sa mga tumatanggap ng online payments. So magagamit yung itong online account na to with the bank. So halimbawa may na-receive kayong loan from SSS, pwede nyo kagad gamitin to pay your bills. No? Not necessary withdraw from an ATM. So papasok dito yung user ID, password, and all the necessary information required by the bank. Ito yung mga standard requirement ng bangko kung
kung saan ka nagtatrabaho, more or less magkano yung sinasahod mo. So just fill this up. Ito yung mga standard information requirement ng bangko. So dito naman, on the right, pull down mo din yung purpose, i-select nyo na rin yung SS benefits, personal savings. No? So ano siya, disbursement account with SSS at the same time, savings account. So ito naman, mga estimates lang to, no? Then you should declare na ano kayo, Filipino citizen kayo. Tapos, i-require kayong pumirma, so dun sa ano sa mobile app. So ito halos tapos na, nakalagay lang dito na ano, na yung UMID ATM card nyo na ipapadala do sa address na sinelect nyo. So dalawa kasi yung ano no, dineclare nyo yung address, either na home or permanent address or mailing address. So dito papipiliin kayo ng bangko. Saan nyo gustong i-deliver yung UMID ATM pay card nyo. Kung halimbawa pinadeliver niyo sa home address tapos nandun yung ano nyo, yung kapatid nyo, yung parents nyo, tumatanggap naman yan. Pwede naman ano yun, i-deliver basta meron lang kayong letter of authorization. So kung pinadeliver niyo sa home address nyo tapos nandun kayo sa mailing address, pwede naman para matanggap yung card. So ito, you have to review yung ano, data nyo with the bank before submitting. So yan, congratulations. Once na ano, lumabas na tong display na to, ibig sabihin meron na kayong account dun sa bangko. So pag nag-loan kayo sa SSS, automatically dito na pupunta. Kahit na hindi nyo pa natatanggap yung physical UMID ATM card nyo. So kahit na wala pa yung card, pag nag-loan kayo dito na pupunta, and you can use that fund na to transfer to your other accounts. So pwede nyo in cash kahit na wala pa yung card. Pero kung may card, pwede nyo gamitin yung card para mag-withdraw kayo sa ATM.